Wala pa pala tayong ano, picture taking. Okay po. Yes. Hintayin natin sila. Okay, picture muna tayo bago ako mag-start. Para habang nandito pa kayo, mga fresh pa, hindi pa kayo nai-stress. Saan ko ulit ito? Ingat. Thank you po sa nag-remind kasi medyo senior citizen na tayo. Sorry. Tanggal ko muna yung screen ko para kita tayong lahat. Stop share. Oh, Okay, smile tayo. Ayan, ang daming magaganda at pogi, oh. habang First na kayo. first page. Pwede na tayo mag-jump shot dito. Ayan, wait lang ha, first page pa lang, sorry. Oh, next page. Okay, smile. 1, 2, 3. Ayan. Di ba? Ayan, Nakahabol sila. salamat. Oo nga. Salamat, Okay. salamat. Okay. Thank you po. Nakadagdag pa nga sila eh. So yung mga hindi po nakaabot sa picture taking, ganito na lang gawin nyo. Pag nanood kayo ng replay, o kaya ngayon, hindi kayo nakaabot, mag-selfie kayo kasama yung Zoom natin. Para may pang-posting kayo, di ba? Kasi hindi kayo nasa... Para katibayan na nandito kayo. Katibayan, napakalalim. Ano, buwan ng wika. Okay, wait lang. So for this week, tapos na tayo sa discussion ng goal setting because I wanted you to have your anchor or your North Star, your guide throughout the sessions. Kasi syempre mawawala tayo sa motivation, tatama rin tayo, minsan tatama rin na tayo pumattend. Kahit nga kami tinatawag, kayo na lang dito, tsari. Kayo na lang attend, wala na kami next week. Hindi, para lang alam niyo kung bakit niyo ba kasi kailangan umattend every week o kaya siyang liwanag ng noo ko. Bakit niyo kailangan umattend every Monday ng 7 PM? Bakit niyo ba kailangan umattend ng client getting o kaya ng booster session ng for QuickBooks, for Zero? Para hindi kayo maligaw. Okay? So for today, nilagay ko na dito sa market and offer. So yung kabuuan niya is choosing your market and offer creation tayo. So trinay ko talaga ang aking best na i-squeeze siya for 1.5 hour. And this time, this level 1 and 2, and this session, we'll try another approach. Kasi um, may goal ako sa inyo eh. Actually, hindi lang kayo may goal, di ba? May goal ako para sa batch nyo na gusto ko, kung hindi sa inyo manggaling yung mataas na graduate na may client, sana sa mga susunod. So, kayo yung veteran ko. So, magkakaroon tayo ng discussion, and then after discussion, there's a hands-on, there's the activity. Actually, before ganun na, kaso lang kasi hindi masyadong tutok yung hands-on dati. So, ang nangyayari, nagchichismisan lang. So, ngayon, kailangan yung gumawa talaga. So, after in discussion is activity, tas balik tayo sa discussion, then activity. Para may napapala yung 2 hours yung pagstay sa akin. Hindi lang kayo magno-notes, hindi lang kayo okay. So, gagawa tayo ha. Committed tayo. Gagawa ba tayo tonight? Can I hear a gagawa? Sorry. Ano, papunta na tayo concert dito. Oh, gagawa daw si Sir Julius. Hindi nyo kaya. Yung iba hindi gagawa. Ba't naman tayo? Sige. Oy, gagawa din sila. O, di ba? Gagawa. Madali lang to, kasi may guide na. So, punta na tayo sa discussion. Actually, orasan ko na yung sarili. So, mag-start tayo ng 7:20 sa discussion proper. So, choosing a market for tonight, okay, gawa tayo. Perfect. So, dalawang topic na to. Usually, hinahati ito sa dalawang session. Choosing a market ngayon, tapos next session is offer creation. Pero for tonight, let's try to squeeze it sa isa. And kahit na-squeeze siya, malaman pa din naman, siksik-liglig pa rin naman. If hindi talaga kayanin dahil sa sobrang daldal ko, edi next session, wala namang problema. Wala namang problema doon. Kaya naman ako mag-extend para sa inyo. Wah, napaka naman talaga. So for tonight, umpisahan natin sa choosing your market. Familiar na ba kayo kung ano yung
sinasabi paulit-ulit na lang ay market, market, choosing your market. Familiar na ba kayo with the word market? Hindi po 'to yung ano Pasig Public Market, hindi po ito yung Bikutan Market ha. Baka yes po, it's a niche. Oh, yan, thank you Miss Victoria. Yung market sila yung ayun nilagay ko na dito. Who do you wanna hang out with? Who do you wanna hang with? Or this is the niche or industry or people, group of people, group of industries or services, ganyan, location that you want to serve. Sorry, nandito ako kasi nandito po kayo para nakikita ko yung mga hindi shares, yung hindi mga naka-turn on yung camera kasi sila yung tatawagin later. Charing. So, sila yung, ito yung pinili mo na i-help or i-serve na group of people. Yun yung market mo. Sila yung target mo. Target lock, ganun. So, paano ka ba pipili ng market? Bakit ba kasi kailangan pumili ng market in the first place? Hindi ba pwedeng lahat na lang? Hindi ba pwedeng try until you die? Hindi ba pwedeng collect and select, ganon? Pwede naman. Pwede naman. If you want to explore muna, gusto nyo today, pet owners or yung tawag dito, yung pet owners or nasa pet industries, this month, yun yung market nyo, next week, hotel industry naman, next week, construction industry naman, pwede naman. Pero kasi, mangyayari doon is matagal yung mastery. Wow, may pagganong-ganon pa ng kamay. Matagal yung mastery sa isang industry. And hindi mo na-establish yung pagiging expert mo in a certain field. Benefit kasi when you're choosing a market or a specific market on your first, for a couple of months muna to try out, is you become the go-to expert. So, eto, nilagay ko na dito yung mga sasabihin ko para di na So, you become the go-to expert for their specific problems and they'll feel like you truly get them. Kumbaga sa doktor, merong specialization. Kunwari, masakit ang ngipin, kanino pupunta sa dentista, hindi naman sa optal, di ba? Ganon din siya sa bookkeeping. So, ang industry nila is real estate. So, syempre, ang hahanapin nila is yung real estate bookkeeper. Diba? Hindi sila maghahanap ng e-commerce bookkeeper. And ang mas alam nila na, kumbaga sa paningin nila, alam mo yung ginagawa mo and alam mo kung paano aayusin yung libro nila. Yun yung isa sa pinaka-benefit talaga ng choosing your market. And you can establish your name. So pag sinabing real estate bookkeeper or I need help or someone in my network or someone from my leads is looking for a real estate bookkeeper, I can name you agad kasi ikaw yung alam kong tawag dito, nag-i-specify sa tawag dito, nag-focus sa real estate. Nauubos na yung salita ko, nauubos na yung word sa utak. Totoo yun. Aside from you become the go-to expert, pagdating sa marketing, it's easier for you to do your contents, to do your like postings, your value posting kasi naiintindihan mo yung market mo. You know what language they speak. Yung terminologies nila, alam na alam mo na. Kasi yun yung inuulit-ulit mo or yun yung pinag-aralan mo, di ba? And of course, you'll attract ideal clients who truly value what you do and you love working with them because you understand them, di ba? So, eto namang pag-choose ng market, hindi naman siya kailangang isa lang talaga. Na kailangan ngayon, ito na yung perfect market mo. You can choose now, tapos pwede mo rin naman siyang palitan kung hindi talaga kayo nag-click, kung hindi mo talaga siya makuha. Kung hindi talaga to yung after some time na try mo na siya, say 2 months, wala talaga hindi ko talaga siya magets or wala talaga akong makuha or parang wala naman akong market dito, parang ganon, mababa yung market nito. Pwede ka namang magpalit. Hindi naman sinabing pag ito na yung pinili mo, dun ka na mag-stick forever You can try it out muna. And then, kung hindi talaga ito yung expertise mo, or hindi ka talaga mag-enjoy sa ginagawa mo dito, hindi ka talaga mag-enjoy with being a real estate bookkeeper, edi lumipat ka. Change your market. Huwag ka muna mag-change ng offer.
try to change your market muna. Kasi nasa bookkeeping na tayo. Pag pinalitan mo yung offer mo, ba't ka pa nag-TBSA? Charot. Sayang naman din yung TBSA kasi kumbaga dito sa TBSA nag-invest ka na, 'di ba? So ito na yung pinili mong offer, ito na yung pinili mong service. So sa market muna tayo magpalit. And if hindi talaga, let's try to recalibrate. Ano ba yung mali? Ano ba yung bakit hindi mo siya na-enjoy? Bakit sa tingin mo hindi ito yung para sa'yo? Naiilang ako sa noo ko. Parang pwede na magsalamin. So, grabe reflection. Ano to? Okay. So these are the questions that will help you or will guide you in choosing your own market. Maliit ba? Kasi pinag-isa ko na sila ng screen eh. Para hindi na madami yung slides. Actually, ang dami ng slides. So in choosing a market, you can ask yourself these questions. What kind of businesses or individuals do you understand best? Pwede kasing ito talaga yung hilig mo or meron ka ng previous experience dito or ano ba? Yung mas gets mo kasi talaga 'to, gano'n. So, puwedeng local coffee shops kasi baka may isa kang coffee shop owner or baka may kakilala kang coffee shop owner, 'di ba? Puwedeng yun yung maging niche mo or yung target market mo. Puwedeng online coaches kasi ang dami na nga yung online coaches, online courses sa social medias, 'di ba? So, alam mo may market dun kasi kahit saan ka lumingon, kada scroll mo merong course kang makikita, merong mga micro offers kang makikita. Dog walkers, usually naman yung dog walkers is sa ibang bansa lang, wala namang gano'n dito sa Pilipinas. Meron tayong pet hotel yung pet hotels, pero very niche pa kasi yun, eh. Graphic designers, small e-commerce businesses, yung e-commerce businesses yung Shopee, Lazada, Shopify, Amazon, so sila yon. So ano ba yung mas naiintindihan mo sa mga yan, nakaka-relate ka? Aside from that question, you can also ask yourself when you choose your market, who do you genuinely enjoy helping? What kind of people or businesses light you up? Sino yung pinaka nag-e-enjoy ka? Bukod sa naiintindihan mo sila, nag-e-enjoy ka pa silang tulungan. Diba? Pag sinabi ko bang interior design, mag-e-enjoy ka ba doon? For someone na ang ini-enjoy ko ay beauty and fashion, mag-e-enjoy ako kung ang market ko ay e-commerce business selling fashion items or selling skincare or selling makeup items. Sila yung businesses na naiintindihan ko kasi yun nga yung hilig ko. Sila yung businesses na mag-e-enjoy ako kasi yun din talaga yung hilig ko. And talagang pag sinabing skincare, makeup, talagang liliwanag yung mukha ko. Kaartehan na naman, di ba? O talagang isa yun sa kino-consider ko kapag namimili ako ng market. May inventory po ba ang e-commerce? Yes. Merong oo, merong wala. Depende. So what existing skills or interests do you have? So ayun nga siya, ano na ba yung mga hilig nyo ngayon or possible na ano na ba yung meron kang experience from your current work? For sure naman karamihan dito sa atin meron ng previous work. Baka napakaliit ng percentage ng enrollees natin na fresh grad or wala pang experience totally in the real world. Lahat tayo merong korpo na. So baka naman kasi dati mong work is nasa hospitality industry. So pwedeng dun ka na mag-relate kasi mas naiintindihan mo na yung process dun eh. Nung nasa korpo ka, nasa hospitality industry yung company mo. So pag lumipat ka into freelancing, into choosing your market, pwede ka rin lumipat into hospitality industry. You can target 5-star hotels, 3, 4, 5-star hotels for your bookkeeping. Or yung mga nag-Airbnb, mga rentals, di ba? So kasi mas gets mo na siya and mas madali yung transition for you. Hindi mo na kailangan mag-start from the scratch. Meron ka nang alam sa industry na yon. So yun yung mga considerations ko usually. And don't worry about picking the perfect niche right now. This is about finding a starting point. It's a hypothesis. Once you have an idea who you want to help, then we move to our detective work.
It's quickly researching that market to make sure that there's a real need for your bookkeeping magic. Kasi 'di ba, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman kailangan 'pag pumili ka ngayon, yun na kailangan mo na panindigan yun, 'di ba, hanggang forever. Kung hindi talaga kayo mag-click, eh, di puwede ka naman mag-shift. Kailangan mo lang pumili. You just have to choose. It doesn't need to be perfect, you just have to choose, so you will have a starting point. Kasi kung, hindi ka talaga makakapili, hindi ka makakapag-start. You need a starting point. Okay? Gusto ko 'to. Hindi gusto ko rin 'to. Ito. Lahat na lang, charing. 'Di ba? Kailangan mo ng somewhere to start. So, choose one right now, and then kung hindi mag-click after say bigyan mo muna siya ng time, bigyan mo ng time pag-aaral, time to explore. Kapag let's say 6 weeks or 8 weeks, that's 2 months, wala talaga, sabihin mong 3 months, wala talaga, eh, di magpalit ka. Di ko naman sinabi wag ka magpalit, eh, puwede naman. Pero make sure na kapag magpapalit ka na is na-try mo na talaga, na-exhaust mo na yung options mo or talagang nasabi mo ng hindi 'to yung para sa'kin, gano'n. Kasi sayang naman yung sinimulan mo if na ano ka lang, na shiny object syndrome ka lang na, "Ay, si ano ang laki na ng kinikita dito, lipat nga ako. Si ano ang laki pala ng bigayan sa ganitong industry, ang laki pala ng bigayan kapag online course, online coaches yung ano, yung market mo, lipat na ako ng online coaches. Ay, malaki pala yung bigayan kapag e-commerce, lipat nga ako e-commerce." Kung yun din yung, reason mo, puwede rin naman lumaki yung charging rate mo sa napili mong industry. Once you, yung parang alam mo na talaga yung ginagawa, once you're really good at it. And once you know how to solve their problem, yun ang naman din yung importante, knowing how to solve their problems. The bigger the problem, the bigger the pay. So yun yung isa sa tandaan niyo, the bigger the problem, the bigger the pay. Wala din yan sa industry. Kung malaki yung problema nila, kahit simple pa yung business nila, kung malaki yung kailangan mong linising libro, eh, malaki din yung masisingil mo, 'di ba? So, wait lang, ano ba ang next nito? Okay, sige. Discuss ko muna yung about sa market research, tapos later activities tayo. This will just okay, may time pa ako. So ito yung ways for me, nilista ko dito yung ways for you to, do your market research. Quick and easy market research lang. Hindi na natin kailangan gumawa ng masyadong malaliman, pero later with, um, prompts that I will give you, merong deep dive dun para mas hindi lang basic yung makukuha yung market research. So, in-important ko siya. So, ito yung mga ways for you to do a market research and to look for a market na sa tingin nyo is magsusuit para sa inyo. So, syempre, inuna ko na your AI bestie for bookkeeping, brainstorms, and pain points. Napakahaba. Gusto ko lang naman sabihin, pumili kayo ng AI na makakatulong sa inyo. ChatGPT, Gemini, Cloud, ano pa ba yung mga uso ngayon? Basta yun, yung mga AI tools na pwede nyong gamitin for researching and for brainstormings, yan. Yan yung unang-una natin gagamitin mamaya. Other bookkeepers website, bakit naman? Anong not to copy? Nawala yung letter Y ko. Not to copy, but to learn. So, not to brag, but to inspire. Charing, yun yung nasa isip ko na sinusulit ko. Pero, bakit? Kasi 'di ba, para for a shortcut, meron na tayong mga successful bookkeepers in this industry, eh. Let's look at them, yung sa ano na ba yung industries na merong mga successful na, and let's see what ano yung nakatulong sa kanila, ano yung currently working for them that you might try na baka mag-work din sa'yo, 'di ba? Kaysa naman experiment ka ng experiment kung meron naman na palang puwede kang gamiting benchmark, 'di ba? Kung meron na ang dami ng real estate bookkeeping, e-commerce bookkeeping, learn from them or kung meron silang portfolios or website, 'di ba? Check mo kung ano yung mga nilalaman ng website nila, ganyan. Ano yung mga ino-offer nila dun, ano yung mga services nila dun, ganyan.
And ito, pinakamadaling dalawa. Online forums, social media groups, Google Search and Google Trends. Sa online forums, yung example yung Quora, Reddit. Sa Reddit, madami dyan. Depende sa mga sub na makukuha mo or mapupuntahan mo. And then, social media groups. So, punta ka sa mga niche na social media groups. Kung ang pinili mo ay real estate, so mag-search ka ng real estate groups sa Facebook. So, kunwari, ako, ang focus ko is Canada. So, pipili ako din ng isang province, kunwari Ontario. Ontario real estate brokers or investors, yun yung hinahanap ko mga Facebook group. Or real estate in Ontario, ganyan. Airbnb owners in Ontario, ganon. So, be specific para madali mo din silang mahanap. Tapos, pag nandun ka na, do your research. Libre na yan. Pwede kang makipag-network sa kanila, makipag-chat na, hey, I'm currently exploring freelance bookkeeping right now and I'm doing a little market research. Is it okay if I ask you a couple of questions? In exchange, I'll give you the results of whatever I gather, ganyan. Syempre, bigyan yung kapalit yung time nila sa pag-answer ng questions nyo. Or in exchange, I can give you a quick audit of your books, ganon. Depende. Pwede ka na mag-chat sa kanila, hey, or pwede ka mag-post kung papayagan ka ng admin, hey, I'm doing a quick market research on real estate bookkeeping. So if anyone of you is up to answer a couple of questions, I'd be grateful. So yung questions are usually, what is the biggest challenge you're facing right now when it comes to your books? If you have a magic wand that you can, ganyan. If you have a magic wand that can transform or that can grant whatever wish you have, what transformation or what like bookkeeping transformation would you ask or ganyan, di ba? Mamaya, nandito yun, nilista ko yun. And Google search. So, type nyo lang, mag-Google search kayo. Common, dito, industries, common industries for bookkeeping, needing bookkeeping services. So, pwede nyo i-search yun sa Google or ano ba, common pain points or most, ano ba, most, hindi mo type ko labi. Common pain points ilalagay ko eh. Mayroon kasi akong template sa pag-Google search. So, pwede nyo rin gamitin yung Google for Google businesses. Punta kayo Google businesses, tapos type nyo yung certain industry. Kunwari, dental shops ba yun? Dental clinics. So, pili kayo ng location and Parañaque. Kunwari, Parañaque. Dental clinics. Lalabas lahat yun yung mga malalapit na dental clinics doon sa maps, di ba? Sa Google Businesses. So, check nyo doon yung isa-isang businesses and then pwede nyo silang i-message na ano yung current challenges sila, ano yung current problems sila when it comes to bookkeeping or accounting, ganyan. Yung iba naman, mabait, sasagot. Yung iba walang time. So, wag kayong, baka unang tanong pa lang kasi hindi kayo sinagot, sumuko na kayo. Wag, move on to the next. Pag di kayo, don't take it so personal kapag hindi kayo tere-replyan or sinisinzone kayo. Kasi, yun nga, business owner sila, they have business to run. So, baka sobrang busy nila to reply, lalo na hindi naman kayo magkakilala. Unless, kakilala mo yun, kasi ka ni-reply, away na to. Charing. Takipag-FO. So, eto, I prepared some prompts. O, diba? Kanya, meron pa ako 10 minutes. I prepared some prompts para magamit nyo when you're doing your quick market research using AI. Siyempre, AI is here na. Sulitin na natin to. Lalo na may free naman tayong ChatGPT o baka naka-pro kayo. Gamitin nyo na, sulitin nyo na for doing your market research. So, simulan natin sa simple prompts. Pwede nyo i-type, what are the type 5 bookkeeping struggles for new freelancers? Or pwede rin kasi kung industry ang hanapin natin, what are the type
5 industries who needs bookkeeping. So what financial questions do busy small businesses owners like personal trainers or massage therapists typically have? Bakit sinama ko yung financial questions? Usually kasi, ito na pag nasagot nyo to, ito na yung mga services na i-offer nyo sa kanila. Kasi ito yung struggles nila eh. So, kunwari, ang sasabihin with financial questions, they're having problem with maintaining cash flows. So, pwede mo nang gawing offer yun. Cash flow ready or cash flow blueprint for, ano ba to? Personal trainers. Pwede mo nang gawing offer yun. Kasi alam mo na yung struggles nila. Usually, itong question kasi na to is kapag alam mo na kung sino yung targeted mo eh. Pwede ka rin mag-sample. Sample mo lang. Aside from that, ito pa yung prompts, last 3. How can a bookkeeper best support an online course creator who has multiple income streams? Pwede din naman yan. What common mistakes do service-based businesses make with their finances? Describe the ideal bookkeeping solution for a creative entrepreneur who hates numbers. Actually, ito, papalitan nyo to. Kung anong market. Hindi ko pala nalagay dito. Hindi ko pala na-highlight. So, ito, how can a bookkeeper best support yung market na pinili nyo? What common mistakes do market na pinili nyo or niche? Solution for a market. So, palitan nyo na lang siya. Kasi ito meron ng mga sample for a creative entrepreneur, graphic designer, ano pa? Online course creator, e-commerce businesses. Yun kasi yung common yan. E-commerce, real estate. Sila yung mga common na tawag dito? Industries na pinipili. So, when choosing your market naman, you can type in, hindi ko na nasama ata dito yun. List at least 10 to 20 industries. Pwede nyo na itanong ngayon yan kay ChatGPT. Type ko na nga lang dito. List 10, hindi na rin magta. 10 to 20 industries. Who needs help with bookkeeping? So, ayun. Pwede nyo na itanong yan kasi magbibigay ng mahabang list. Alam ko, merong binigay si Coach Alfie na listahan eh. Parang nasa 40 ata yun, yung industries na yun, or 20. Na possible industries. Kung wala sa Facebook group natin, nasa portal yun. Nasa week 1 ata or week 2 ng listahan ng possible industries na pwede nyo i-explore. So, napakarami niyan. Hindi lang siya 2, hindi lang siya 3, marami yan. So, from that list, or kung ano man ma-generate yung list, pili kayo kung sa tingin nyo saan kayo mag-resonate. Kung hindi nyo naman na kailangan ng list, ilista nyo yung saan yung mga questions natin kanina. Lista yung mga industries na masaksag na magpa-pop up sa utak nyo kapag tinanong nyo itong mga to. Or ilista nyo yung mga industries na may experience na kayo. Kunwari, nagtrabaho kayo in a food and beverage business like sa Jollibee, ganon. So, pwede na yon yung F&B, restaurants, pwede yun na industry. Coffee shop, pwede yun na industry. Baka nagtrabaho kayo sa SM as like part of their accounting. So, pwede kayong pagka-SM? Retail, sa mga nag-retail, e-commerce, ganyan. Ano pa ba? Nagtrabaho kayo in a construction firm o pwede kayo mag-construction bookkeeping, real estate bookkeeping kasi alam mo na yung process nila. So, ilista mo lahat ng possible na meron ka ng experience or meron ka ng alam. So, from there, pwede mo na siyang i-niche down. Bar and restaurant, yes po, pwede. So, try mong tanungin yung sarili mo using these questions and kung ano man yung magpa-pop up sa utak mo or kung ano yung sagot mo, you can start from there.
Kung wala talaga, edi try kasi sa'kin pinakamadali yung tanungin mo na yung sarili mo. Kasi based on your experience na yun, eh. Wala talaga, edi check mo yung list of industries. Tapos, eto deep dive na 'to. List of industries and then pili ka dun, mag-eeny-meeny-miny mo ka dun kung yun yung gusto mo. So, tapos na tayo sa simple prompts. Sana nalista niyo, sana na-screenshot niyo para may magamit kayo mamaya. So ito, mga deep dive, eto medyo mas malalim-lalim na. Para na 'to sa talagang market research proper niyo. So sinama ko na 'to dito para makumpleto yung market research niyo. Para hindi lang siya about your market, meron ka ready na rin yung para pang content mo, ready na rin yung kapag magdi-discovery call ka, ready na, 'di ba? Sasalang ka na lang. Electrical engineering. Puwede kung sila yung target mo. Kunwari, ano bang usual na business ng mga 'yan? Sila yung targetin mo, kasi alam mo na yung ginagawa nila. So, understanding their world and money mindset. Bakit pa kailangan 'to? Napaka-ano mo naman, dami namang kailangan ba talaga, Tay? Charing. So, what beliefs or common misconceptions do yung specific niche or type of business or your market have about bookkeeping, accountants, or financial management in general? So, ano ba yung para actually ito, nilagay ko 'tong mga prompts na 'to para maka-help sa inyo in sa objection handling and kung gagawa na kayo ng contents niyo and para mas maintindihan niyo yung market niyo. So, ano ba yung laging iniisip nila? Iniisip nila cost lang 'yan, iniisip nila, hindi naman masyadong importante 'yan, ganyan. Sa 'pag tax season lang 'yan importante, gano'n. Bakit sa tingin niyo yun lang yung iniisip nila, 'di ba? So, what are the non-financial consequences o sige, focus tayo with e-commerce. What are the non-financial consequences of e-commerce businesses having messy or neglected books? Ano yung nangyayari sa kanila? So, they're losing sleep, they're missing out on opportunities on tax deductions. Bakit may strained relationships? So, pwede rin kasing messy inventory, ganyan. Hindi na nakikeep up yung inventory nila. Overstated income, overstated inventory, ganyan. So, ano yung mga nangyayari? Ay, ba't number 3 agad? Asan yung number 2 ko? Ang galing, nawala yung number 2. So, number 3. Sige, hanapin ko yung number 2 mamaya. So, uncovering desired outcomes and transformations. So, this one, nagagamit niyo naman 'tong research part na 'to when you're creating your offer and when you're creating your, sales story. So, yung sales story kasi madi-discuss ko siya sa level 3 and 4 pa. Pero isa yon sa, magiging ano bang tawag dun? Strong point, how you introduce yourself, yung sales story. Pero as early as now, mas maganda na naiintindihan niyo na siya. So imagine e-commerce businesses has perfect clean books. What does that allow them to do or achieve in their businesses and personal life? Describe the ultimate positive outcome. So yan, actually, the more specific yung prompts nyo, the more specific yung binibigay na answers ng mga AI. So, from there, pwede nyo nang laro-laruin yung magiging contents nyo or pwede nyo ilista yung mga sinasagot nila and then compare ano yung common doon para yun maalam nyo na yung mga common struggles nila. So, ayan, medyo madami-dami yan. Meron pa tayo. So, number 2 ko saan ko nilagay. So, ito, exploring objections. Ay, sorry. Nai-screenshot nyo ba or nalilista nyo? Oh, syempre. Pag nakamute kayo, hindi nyo masasagot. Pwede nyo namang i-type. Kasi screenshot nyo siya. Kasi gagawin natin sa activity. Okay. SS po. Okay, perfect. Okay. Pa-SSD in 3, 2, 1. Sorry. But nagpa-mind pala. Live selling. Okay.
At dadaanan lang natin siya kasi type niyo naman yan. So, yan yung mga prompts na pwede niyong gamitin kasi gagawa tayo ng market research natin. What are the perceived risks when observed? Or, eto naman, para may USP ka. Para meron kang unique selling proposition na eto yung kakaiba ka from others. Ganon. Okay na, na-SSD na. Oh, SSD. Halatang tambay sa mga live selling. Eh. Okay, activity tayo. Ipunin mo na yung questions nyo kasi according sa flow natin, tatanungin ko sana kung may questions kayo malinaw. Punin nyo kasi lahat mamaya after this, isasagutin natin siya. 'Di ba? Habol na habol ako sa 30 minutes. Yes, ang galing ko. So activity muna tayo. This activity is 20 minutes lang. So bakit R yan? Dapat list your top 3 markets and then do a quick research using the prompts given. So ano yung 3 markets na napili nyo? E-commerce, focusing on fashion and beauty and fashion. Real estate specializing in fix and flip. Ano pa? Short-term rental property owners. So, ayun. So, yun yung mga top 3 markets na kunari lang naman. And then, kapag nakapili na kayo, do a quick market research lang. Para makilala nyo na rin yung market na pinili nyo. And kung magiging comfortable ba kayo na sila yung papanindigan nyo for the next 2 months, 3 months, and kung gusto nyo 1 taon, di ba? Kung dun talaga kayo mag-focus na expertise nyo. So, hindi ko nalagyan ng timer. Pero lagay tayo timer dito. Alam ko pwede ito lagyan. Naglag na siya. Nahiya na siya. Ayaw niya na. Hold on. Ano, ready na kayo? Alam niyo na yung gagawin? Pa-type nga ng... Kerry ba yun? Kerry niyo bang pumili ng market ngayon? Wrong spelling, wrong. Kaya naman. Kung hindi naman kaya, wag na natin gawin to. Direction. Gusto ko kasi may magagawa kayo ngayon. Para hindi lang kayo nanonood sa akin. O kaya naman daw. Okay, wait lang. Lalagay ko lang yung timer. Hindi muna tayo tawag dito. Gusto niyo ba i-breakout room to? I-breakout room pa ba natin to? Tapos dun sila mag-activity? Yes, instructor. Para mas maganda sa breakout, para mas makapag-usap. Okay, sige. For sure naman nakapag-try na kayo ng breakout room sa ibang booster. Sige. 20 minutes lang po. Kaya lang wala akong access. Hindi Ay, ko wala. maano sa breakout. Ako na pala. Sige. Okay. Sige po. Ilan tayo? 34. Tigi ilan sila? Siguro tigpa Masyado na bang 5 5? or 4. Sige. Tig 5 na lang. Baka may hindi pumasok. Okay. 7 and splinter. Okay. Sige. Create ko na to ha. Pasok kayo ha. Pag di kayo pumasok. Bakit? Charing. So, open ko na. Goodbye. Babalik kayo after 20 minutes ha. Baka di kayo magsibalik. Tapos pag bumalik kayo, leave room lang ha. Hindi yung leave meeting. Wala, nakalimutan ko lagyan ng oras. Uy, lakas ng ulan.
Instructor Joyce, bumalik Yes po po. ako sa main mo. Ay, wait lang. Doon ako Anong ano? kina Miss Isa po kanina. Hanapin. Sorry po, hindi ko So, parang po. walang lumalabas na. Ito. Hindi kita malipat. Wala bang lumalabas sa'yo na join breakout room? Nag-join naman po ako, nakita ko na Hindi, po ngayon. sila. Ngayon Kasi wala pag po. wala. Wait, kayo guys, hindi kayo magbe-breakout room. Wait lang, hindi kita may pasok. Ito. Pasok kita Okay. dito. Hanapin mo yung room 5. Room 5. Opo. Wait lang. Room 5, okay po. Okay. Thank you po. Sureness, yeah.
Tapos na kayo? Ba't bumalik na kayo? Parang ay pabalik eh. Ano ba yun? Ano, instructor Joyce, parang 12 minutes lang yata yung naset na ano. Ay, hindi ko Parang na 12, ano, 13 minutes sorry. yata. Sige. Sagarin na natin 8:15. Tuloy nyo na dito. Lalabas na sila. Ayun na sila. 3, 2, 1, Mm. magic. Ay, naka-off ko pala ako. Hello, guys. Hello, everyone. Ito 2. Pabalik na kayo. Ganyan bumalik no. So, 8:15 pa. Nabitin kasi. Mali ata ako ng set nung nung timer. So, since, sige, 15 minutes. Sagarin nyo na hanggang 8:15. Pwede nyo na i-continue yung ginagawa nyo. Start tayo ng 8:15. Alam ko nabitin kayo. Nabitin? Nabitin o may ginawa ba kayo? Nabitin sa activity o sa chismis? Yung totoo. Okay, yung mga tapos, meron bang nakatapos ng nung market research nyo? Nalista nyo ba yung top 3 markets and yung market research nyo? Kung may nakatapos nga, sige nga, pa-type nga ako ng 3. 3 na tayo. Mamaya, ibang number din. Ay, wala. Okay, go lang. Tapusin nyo lang. Kung hindi pa naman tapos, okay lang. So, tapusin siya. Tapusin nyo ha. Tinatapos yung pagkain nyo. Charik. Mhm. Habang naghihintay, pwede po show ulit sa screen. Go, wait lang. Sige, yung tapos na. Ayan. May tapo na tayo. Charik, may tapo. Yung mga tapos na sa activity, wait lang sa main screen ko. Pwede nyo i-type yung markets nyo. Pwede nyo, para pwede kayong mag-connect sa kapareho nyong mga napiling market para easier din yung pagpili. Wait lang, sa chat box. Si Zibel, sino yung nagtatanong kanina, hindi ko mahanap. Ayun, si Miss Grace. Ito po ba or yung sa deep dive? Yung simple. Kung simple, ito. Sige. Nag-dinner na ba kayo? Kung di pa kayo nag-dinner, same. I-flash pa na doon. Or may next topic pa tayo. Perfect. Naarasan ko sa'yo. Ayan. Share nyo nga dyan. Real estate, construction.
health and wellness, professionals, lawyers, doctors, e-commerce, and small business. E-commerce is general. Ryan, e-commerce and online businesses, service-based professionals like agencies, coaches, freelancers. Then trade and construction, contractors, plumbers, electricians. Pwede nyo pa nga yung talaga nga specify pa dyan. Nare, itong kay Ryan. Sa trade and construction niya, 3 na agad yung nandun. Contractors, plumbers, electricians. So, sino ba talaga dun? Para sa unang week mo, ang lahat na i-connect mo, contractors ng home improvements, ganyan, home installations, home repairs, or sa second week mo, or sa second month mo, plumbers, electricians. Yung e-commerce and online businesses, pwede nyo pa yung i-niche down. Kunwari, kanina sinabi ko, e-commerce business owners or e-commerce owners na nagsisell ng skincare. So, lagi nyong pipiliin or lagi nyong i-connectan is yung mga nagbebenta lang talaga ng skincare na e-commerce businesses sa Shopify, sa Amazon, ganyan. Or pili kayo, Shopify lang. Pwede rin naman na e-commerce na clothing. Ganun, di ba? So, okay, 8:15 na, resume na tayo. Kumusta yung activity? Share nga ako ng, pa-share ng inyong experience. Pwede mag-trade. Mahirap ba? Or napadali yung pagre-research nyo about sa kanila? Dahil sa props or sa pagpili ng market? Kasi alam niyo na kung sino yung market niya. Retail, leasing and rental, restaurant, food chains, e-commerce and selling household appliances, e-commerce digital marketing, e-commerce and selling in Amazon shop. Okay, perfect. Actually, okay na yung mga yan. Okay lang na broad, okay lang na specific. Mas specific, okay din. Mas okay. Kasi alam niyo na agad sino yung tatargetin nyo, sino yung i-connectan nyo. Kung broad, hindi pa talaga kayo makapili or hindi nyo kasi talaga pa alam kung ano yung mga under nun, hindi nyo pa na-explore yun, okay lang din. Kasi as you go along, pwede nyo naman siya i-niche down pa. So, sige. Sige, share nyo lang yung experience nyo sa pagpili ng market. Kung nahirapan ba kayo, madalian ba kayo? Sa pagma-market research, mas madali na ba siya ngayon? Kasi may idea na kayo. Sige, share nyo lang. Tapos, wala lang, share nyo lang. Let's continue tayo para umabot tayo. Napahaba na nga yung time. So, on the second part, meron na kayong market. Nakapili na kayo ng market nyo, di ba? Let's try to craft your irresistible offer. Ay, kulang na naman. Wrong spelling, wrong talaga. Wait nga. Nakakahiya naman. Pina-flash ka. Irresistible. So, let's try to create your irresistible offer. Ba't naman irresistible? So, ayan. Kasi, kaya ko pinauna yung pagpili ng market nyo kasi gagamitin nyo yun kapag gumawa na kayo ng offer. Ano ba yung offer? Yun yung magiging parang offer statement nyo, pwede rin siya maging sales story nyo, pwede siya maging elevator pitch nyo, kasi alam mo na kung sino yung kakausapin mo. 'Di ba, when you're in a party and you're trying to talk to everyone, parang nakakapagod. And parang hindi quality yung pag-uusap kasi lahat kinausap mo, kahit sino, kahit bata. 'Di ba? Parang, pero kung meron ka lang certain group of people na target during that networking night, like mga professional services na nag-offer ng bookkeeping or using QuickBooks online. So, sila lang yung kinakausap mo. Mas quality yung conversation nyo, mas quality yung networking nyo. Ganon din siya when you already have your offer statement. Tapos nagkakaintindihan na kayo. So, eto, sinimplify ko yung pag-create ng offer statement para sa inyo. Kasi syempre, kailangan natin yung easy, practical na steps, di ba? So, nilista ko, napakasipag, yung secret sauce of a powerful offer statement. So,
Usually, mapapansin nyo na to. Talagang sila na yung backbone or core elements ng isang effective na offer statement. Usually, mahahanap mo yung mga elements na yan sa kahit saan puntahan mo na offer statement na mababasa mo. Si who you help, ito yung market mo. Siyempre, ito yung unang-una na naman nandyan. Yung pain point or yung struggle nila or yung challenge nila. And yung transformation or desired outcome. Itong tatlong to, ito yung core element na laging nandyan. Sa kahit ano pang style ng gawin mo offer statement, importante na nandun to. Para alam agad ng audience mo sino yung kinakausap mo. And maka-qualify agad nila yung sarili nila kung sila ba yon kasi na-target mo yung pain point nila. And nakapag-convey ka ng maayos kasi alam mo yung desired outcome nila. Kaya ako kayo pinagawa ng market research na yon, kaya ako nilagay yung mga prompts na yon para pag gumawa kayo ng offer statement, itatagpi-tagpi nyo na lang. Kasi 'di ba meron tayong mga prompts na if ano yung what would be a perfect day would look like for a ganitong market, ganyan, 'di ba? Ano yung mga common misconception nila or common struggles nila. Kaya ako na nilagay yung mga yon para kapag gumawa kayo ng offer statement, babalikan nyo yung mga answers ni ChatGPT or ni Gemini or ni Cloud, and then pagtagpi-tagpiin nyo. Okay? So, importante, yung 3 elements natin, yung who you help, or yung market nyo, their pain point, and your transformation or your desired outcome. Okay? So, ano ba yung pain point nila? Ano yung biggest financial headache your niche has that you solve? So, confusing deductions, messy receipt, overstated incomes, messy books, backlog, multiple years of backlogs, miscategorization, missed deductions, ano yung gusto mong transformation sa kanila? Peace of mind, increased cash flows, ano pa? Ayan, stress-free tax preparation, maximizing profits, maximizing deductions. Ano yung mga desired outcome ng market na to na kaya mong i-offer sa kanila? Okay? Kasi pag nandyan yan, madali kayong mag-usap. So, let's try to create your offers. So, step 1. From your research, syempre, nag-research kayo. Baka, kung di kayo nag-research, di wala tayo nalagay dito. Charit. So, step 1, pinpoint the core problem. So, dun sa mga ni-research nyo kanina, so, babalikan nyo lang yung history nyo. Ano yung common, yung nag-stand out talaga, na lagi talaga siyang lumalabas kada magtatanong kayo? Ano yung laging problemang lumalabas sa kanila? Or kung wala, kung hindi siya nasama sa research nyo kanina, pwede nyo naman ding i-prompt ulit yan. Pwede kayong gumamit ng prompt na, ano ba yung ginagamit ko? Prompt? Isipin ko muna yung prompt ko. May ginagamit akong prompt kasi binibigyan ko ng katauhan si Gemini. Tapos sabi ko, imagine you are a sales closer, ganito, ganyan, or you're a bookkeeping expert, with target market of local coffee shops. What are the top 10 core problem of running a coffee shop business that affects the bookkeeping side of the business? So, ibigay nila yon yung inventory, mismanaged inventory, maintaining daily cash flow, correct inventory valuation. So, bibigay niyo yun. So, ano yung common problem na mag-stand out doon sa mga tinatanong niyo sa kanya? Then choose that one. Or kung ano sa tingin mo yung problema doon na kaya mong isolve. Okay, yung kaya mong isolve. Baka kasi pumili ka lang, tapos di mo naman wala kayang isolve. Paano natin gagawin to ngayon para tayo mag-o-offer? So, kapag nahanap mo na yung common problem or yung core problem nila, yung pare-pareho, move on tayo sa step 2. So, alam mo na yung magiging, nandito na, alam mo na yung magiging pain point nila. Define the core solution or transformation. So, ito, finocus ko na to sa coffee shop owners or coffee shop businesses. So, kanina, ang problem nila ay
Local coffee shop owners are stressed about daily cash flow and understanding their inventory costs. So yung inventory valuation nila, hindi nila natatrack ng maayos, ganyan. Or hindi sila sure kung tama ba yung pagtatrack nila. Kaya hindi sila sure kung tama yung costing nila. Hindi tuloy sila sure kung kumikita ba talaga sila. Diba? So ngayon, yung ano ba yung gusto natin para sa kanila? Or ano yung gusto nilang outcome? Actually, hindi yung gusto natin yung gusto nilang outcome para mas nakaka-relate sila na, ay, gusto ko yun. Ako rin yan, ganyan. For the coffee shop owners, the solution isn't just yung tamang pagkakategorize. It's the real-time understanding their daily sales and smart decisions about ordering beans or ordering cups, labelings, or valuing their inventories. So, ano ba yung transformation na makukuha nila, 'di ba? Or nilu-look forward nila. Kapag alam mo na yung main pain point nila, Alam mo na yung main struggle nila or main problem. Alam mo na rin na-identify mo na rin yung desired outcome or transformation na gusto nila. Ngayon, pangalanan na natin to. 'Di ba? Gawa na tayo ng pangalan dito. Name your offer, make it irresistible and problem solving. So ngayon, gagawa na kayo ng offer statement. Sa step 3, ito na yung pag-create nyo talaga ng offer statement nyo. So pagtatagpi-tagpiin nyo na sila. For example, this one, itong ginamit dito na offer statement is hindi siya yung usual na ginagamit. So ito na yung medyo catchy na. For the coffee shop owner, beautiful books, daily cash flow management for cafes, or coffee shop profit blueprint. So pwede nyo na yung offer statement. Ngayon, syempre, ayoko nahihirapan kayo. Ganun po kayo kamahal. Charing. Ay, perfect ni Ryan. Meron na siyang pain points. How we can help. So, for you to do it as well, syempre, niready ko na rin yung template na gagamitin nyo. Fill in nyo na lang. Diba? Lalagyan nyo na lang sila. I-fill in the blanks nyo na lang. Ready na lahat para sa inyo. Gagawin nyo na lang talaga. Kasi nga, gusto natin. Easy and actionable, diba? Oh. Kapag wala pa rin kayong offer statement after ng session na to, hindi ko na alam. Magre-resign na lang ako. Tsari. Nag-resign na lang. So, ito yung template number 1. Ito yung most common na makikita mo kapag in-stock mo na yung mga TBA students na nasa inside the community. Usually, nag-start sila, I help. So, sino yung market mo? I help cleaning businesses in Canada or in Ontario, Canada. Go from yung messy pain point, go from messy books to spot clean books. So, syempre, i-relate ko din siya sa cleaning business. Yung desired outcome, yung desired outcome ng business, yung messy point. So, usually dito, pag gumagawa ko ng offer statement, bakit kasi sabing usually? Kasi papapalit-palit ako ng offer statement. Bakit papapalit-palit? Kasi ina-update ko siya lagi. Hindi naman lagi, pero ina-update ko siya para mas relatable and kapag mag-optimize ako ng profile, ganyan. Pero wala lang, gusto ko catchy. So, kunwari yun, yung cleaning businesses yung ine-help ko. Yung messy pain point niya, ginagamit ko, kailangan related siya sa cleaning books. Para lang catchy. Wala lang, sa akin lang yun, para creative. Go from messy books, so messy, kasi nga cleaners, to spot free, tama ba yung word ko? Spot free books, so ganon, or shining, ganon. Basta, yung malinis na. So, yung relate sila sa isa't isa. Para naman, iisa kayo ng language and mas creative siya. Hindi siya common. 'Di ba? Mas catchy yung marketing nyo. Actually, sa marketing ako nagpo-focus talaga. So, yun yung pwede nyong gamitin, template number 1. Siyempre, hindi tayo matatapos sa template number 1, di ba? Ayoko naman na pare-pareho tayong lahat. Lahat na lang tayo I help. Siyempre, para may iba naman, may bago na tayo ngayon. I empower. Napakalalim, I empower cleaning business owners, cleaning
businesses in Ontario, Canada to ano ba yung desired outcome nila? To achieve spot-free books by solving their scattered, paano ko ba sabihin yan? Scattered receipts and miscategorized books. So, ayun. So, binaliktad lang yung nauna na yung outcome, tapos yung sumunod na yung struggle na lang. Pwede tong template na to, depende sa inyo. Para lang hindi tayo magkakamuka, di ba? So, may pangatlo pa, hindi pa tapos. Ay, ba't magkakaiba ng itsura ito? Template number 3, o di ba? Nag-ready ako para sa inyo. Para kung 30 tayo dito, o 10 yung mag-I help, 10 yung mag-I empower, 10 din yung mag-ganto. Para hindi tayo pareho, di ba? So, pwede nyo rin gamitin, ano yung desired outcome, yung mauuna, para alam nila agad. For this market, for real estate businesses, for e-commerce businesses, for local shop owners, local coffee shop owners, who are tired of, ano ba yung struggle nila? Who are tired of messy books. Spot-free books for cleaning business owners who are tired of messy books. So, yun na yung pwede mong gamitin for your Facebook group, Facebook cover, LinkedIn banner, Facebook bio, diba? Meron ka na agad tagline. Or pwede mo yung gamitin kapag gumagawa ka na ng content. Yun yung pinaka-headline mo o kaya yun yung pinaka-outro mo. Diba? Kaya, gusto ko kapag gumagawa ng offer statement is yung cover na pati yung marketing side. Yung catchy na rin siya para mapaglalaroan ko. And maganda yung marketing na magagawa ko. And pati yung mga contents related siya. Syempre, hindi lang 3. Dahil marami tayo dito, nag-ready na rin ako ng konti pa, ng another 3. 3 lang ba? Oo, ng another 3 for you guys na templates. O, diba? Ang bilis ko lang. I'm so proud of myself. Hindi ako madaldal ngayon. So, ito, last 3 templates na hinanda ko. So, pwede mo kasing gawin. Tired of, so, pang-hook. Actually, ito mga to, hook na to, pang-hook na tong mga offer statements na to. Tired of messy books. I help cleaning business owners achieve spot-free books. Diba? So, inilipat-lipat lang yung mga yung elements. Pero yun pa rin yun. Kasi kapag nandyan yung core elements mo or yung secret sauce natin, kahit ano pang structure ng sentence mo, madali kayo makakapag-relate ng target market mo kasi sila yung nasa offer statement ko eh. Sila yung kinakausap mo, directly mo silang kinakausap. Kumbaga nagbibigay ka sa kanila ng shout out. So, are you a real estate business owner residing in Texas, USA? So, are you struggling with ganito, ganyan? I help you achieve yung desired outcome. Book a 15-minute discovery call, ganyan. So, ayan yung mga usual na templates or 6 templates. Ito 6 lang yun. Ako. Na pwede nyo gamitin, paglaruan, pag-eksperimentohan. Kung hindi pa kayo satisfied dyan, fine. I-type nyo rin siya sa ChatGPT or kay Gemini, kay Cloud. Sino pa ba yung mga, nakakalimutan ko na kasi ibang AI. So, pwede rin kayo humingi sa kanya ng tulong para gumawa ng creative and irresistible offer statement for your business, for your freelancing business. Kung hindi ka pa satisfied sa 6 na template na to, pwede mo kasing pwede mo siyang gawing reference kapag nanghingi ka ng offer statement kay ChatGPT o kay Gemini. So, kunwari, given these templates, bigay mo tong mga to, help me create a creative and irresistible offer statement for my business, for my freelancing business, targeting yung audience mo. Reference it to these templates above or templates below, but I want a different template. Ganito yung gusto kong element, fun, with catchy words, and with playful, tawag dito? Yung playful words. Ganyan. Nag-wordplay, ganyan. Usually, ganun ginagawa ko, wordplay lang.
So, ang tagline ko, kung napapansin nyo tuwing mag-join ako, hindi instructor is naka-login sa akin. Ang tagline ko is messy to merry bookkeeping partner. So kapag ang offer statement ko is transform your books, transform your business. Actually, wala. Tapos, yun na kasi mga ginagamit ko mga tagline. Para yun sa offer wala akong asa ba yung offer statement ko? Ang offer statement ko, I help purpose-driven businesses, hindi ko pa siya memorize, sorry. I help purpose-driven businesses achieve increased cash flow by, ano nga yun? Kalimutan ko. Basta ganun yung offer statement ko. Pero with taglines, ang taglines ko talaga is messy to merry bookkeeping partner. So, kasi yung messy books to, ang desired outcome ko is merry books, di ba? So, syempre, may templates na kayo, may market na kayo, may market research na kayo, may templates na kayo. Anong gagawin? Syempre, gagawa kayo ng offer statements nyo. Mabilis lang to, kaya nyo to. Wait lang, may nagbibigay ng mga sample. Oh. Offer statement, diplomatic, straightforward, clear, and concise. Yes, diplomatic, pwede naman. Ako medyo formal na ta. Kaya medyo playful yung words ko. Medyo playful lagi yung gamit ko. Kasi, yun yung ideal market na gusto kong ina-attract. Hindi yung masyadong transactional, hindi masyadong seryoso. Kaya playful yung lagi kong gamit. Pero if you are the person na talagang straightforward or talagang formal, ganyan, okay naman talaga yun. Kasi wala nang eme-eme, straight to work na agad, straight to business, di ba? Wala nang yung pagpapaligoy-ligoy pa. Pero maganda nga yung straightforward, clear, and concise. Kasi alam nila na sila yung kausap mo. So, ayan, ang daming nagbibigay ng kanilang input. So, kaya niyo naman gumawa, di ba? 8:35. Kaya niyo yan. 10 minutes, 5 minutes. Ilang minutes yung ilalagay natin? 45, o di ba? O, kahit 10 minutes lang. Hanggang, palitan ko yung time. O, naka-start na yan. Create your irresistible offer using the templates given. So, kung may copy na kayo ng mga templates nyo, start na tayo. Eto na nga, tapos na nga sila, di ba? Napakadali kasi plug and play na lang talaga yung ginagawa natin dito. Naka-ready na yung template nyo. Fill in the blanks nyo na lang. I help real estate businesses gain hindi ako marunong magbasa, financial balance, accuracy, and peace of mind with smart bookkeeping. Sabi ni Miss Victoria, o diba, ang ganda. I help modern SMEs clean up messy books. O, diba, napakasimple, pero alam mo na agad sino yung kausap niya, alam mo agad kung ano yung kung ano yung transformation na bibigay niya or ano yung service na ma-offer niya, diba? Clean up yung kanyang service. Meron pa dito. Keeping landscape service business with books as neat as a freshly mowed backyard. No wobbly edges, just spot on numbers. O pwede na siya gumawa ng content niya sa si Miss Abigail. O perfect. May top 1 na tayo. Top 1 ulit. Tabi-tabi kayo sa top 1. Diba? Ang ganda nung kanya. Actually, mahaba siya, pero okay na din siya for your marketing. Pili kayo ng medyo straightforward, yung medyo maikli or na panglalagay nyo sa banners nyo, sa cover photo nyo, ganyan. Kay Jennifer. Parang papunta ng papunta ng intro yan. Isang buong paragraph na yung binigay sa akin ni Jennifer. Jennifer. Si Jennifer. Naka-off cam siya, kaya hindi ko siya makita. Ay, hindi, ayun siya. Running a business is hard enough. Your messy book shouldn't add to the stress. Okay na to, kaso lang, sobrang haba for an offer statement. Pwede to if nag-introduce ka or
for content, pwede mo na nga ito panggawa ng content eh. Running a business is hard enough. So, that, space. Your messy books should an address. Pang content na to, be. Tapos, gawa ka ng mas maikli pa dyan para, kasi di ba, pag magne-networking kayo o pag mag-join kayo ng groups, meron dyan usually, what do you offer, ganyan. Oh, I help them to ganyan. Are you a tired ganitong business owner? I help with ganito. Para mabilis yung intro nyo. Meron akong networking group na sinalihan. Kapag ready na kayo, tawag dito, isasali ko kayo doon. Hindi sasali. Introduce ko sa inyo yung group na yon. Pwede kayo mag-join doon. Meron siyang free group, pero meron siyang paid group for networking. Yung payment niya is for networking. Hindi ako nag-i-invite na join kayo doon. Kung gusto niyo lang siya na for networking purposes. Pero kasi, if target niyo is mga real estate, parang wala nun doon. For networking lang siya. Or kung target niyo is online coaches, ayun, madami doon. Sa group na yun. Tapos, nag-i-intro kayo, parang meron do speed networking. So, intro kayo sa isa't isa ng mabilisan. So, ang daming doon. Minsan, nasa 100 plus yung nag-join doon sa isang gabi. Ang daldal ko na habang gumagawa kayo ng activity. For e-commerce, sabi ni Ryan, pain points, hundreds, thousands, small daily transactions, true. Reconciling multiple products, true. Complicated sales tax next, true. Inventory run costs, true. Lahat yan true. Lahat yan pain points talaga ng e-commerce. Talagang totoong buhay. How you can help integrate tools like A2X. Ang most common naman dyan A2X. Automate transaction categorization. Okay lang din. Okay. Hi, Joyce. I work with Shopify sellers to automate their bookkeeping, stay on top of sales, and get clear monthly report. If we're selling sticking your husband. Or you just want to be hands up. I get it, but the free review. Pwede. Pwede mo na ito pang chat eh. Mag-connect ka na sa mga, i-optimize nyo muna yung profiles nyo. Tapos, saka ka mag-connect sa mga na alam mong Shopify sellers. Kasi ito na yung i-chat mo. Tapos, huwag mong damdamin pag sininzone ka lang o di nag-reply sa'yo. Tired of recipe costs eating up your profits? Let us cook up clean. Ay, gusto ko to. Talagang relate yung mga words niya. Ito yung mga nag-e-enjoy. Ganitong part yung mga ni-enjoy ko pag nag-optimize ng, let us cook up clean books while you serve up great food. O, diba? Ang ganda ng offer statement niya. Hindi siya sobrang specific na food and restaurant lang or ito lang. Hindi rin siya ganun ka-generalize. Are you an e-commerce business owner struggling with messy books and accounts payable? I'll help you achieve spot clean up books and expense forecasting. Oh, medyo mahaba na to, pero okay din siya. Sabagay, mukha lang siya siguro mahaba kasi maliit yung text box. Ay, hindi, mahaba talaga siya. Ang ganda din ng kay Rosel. Desinet Rosel. You grow the lawns with Premier books. Stress-free bookkeeping built for your seasons. So, itong binigay kong mga ganito. Na to, for marketing purposes na siya. Hindi lang siya for the sake na magkaroon kayo ng offer statement. Tailored na to para diretso na for your marketing. Kasi after nito, diba, magpe-prepare na kayo ng inyong mga profiles, ng inyong mga contents, diba? Ang ganda nung kay Ed. I help cleaning service owners go from busy but broke to profitable and in control. Di nyo kaya. Busy but broke. Ako nandun din ako sa busy but broke. Busy lang. Through simple stress removal that works all year, not just at tax. Actually, maganda yon yung tagline na yun. Kasi dahil makaka-relate yun. Dami kasing business owners na nag-hire lang talaga kapag tax season.
So, para mag-gets sila yan. Turn chaos into profit with stressful bookkeeping. O, diba? Ready na kayo. Kay Miss Minabel, I empower cleaning services to update messy books by solving disorganized financial records, helping financial clarity on your business. O, diba? Ang gaganda na ng mga offer statement niyo. Ngayon pa nga lang na on the spot yan, meron na kayong magagandang nagawa. Paano ba pag pinaglaanan nyo ng oras yan? Meron akong niread. Ngayon ba yun? Wait lang. Okay, sige. Gawin nyo siya. Kasi, kaya ako kayo piniprepare na ngayon. Kaya meron na kayong mga templates. Kasi next week, di ba, parang flinash ni TAA sa kanina, yung magiging topics natin. Connect na yan. Next week, mag-optimize na tayo ng mga profiles. So, kailangan nyo talaga matapos yung mga activity ngayon. Para pa-plug and play nyo na lang siya sa profiles nyo kapag nagsimula tayo mag-optimize. And then, dito ba yun? Kapag sige. Sa week 3 ko na lang ibibigay. Yung makaka-complete, ngayon ko, mamaya ko na i-announce. Actually, dapat kanina. Pero ngayon ko lang kasi na-realize kasi akala ko meron tayong topic para dun. Last 1 minute, tapos let's hear your thoughts. Target market for yoga and fitness instructors. Oh, offer statement. Exhausted from flexing between sessions and spreadsheets, let me lift the weight of bookkeeping so you can focus on client gains and non-finance. Oh, yung gaganda, ang gagaling nyo. O, lahat na kayo. Pwede na kayong graduate lahat. Sana pag graduate kayo, lahat kayo may at least 1 client. Yun talaga yung gusto ko. At least 1. Sana madami. Collect rent, not receipts. Oh, ang gaganda ng mga nyo. Ang galing mag-prompt ni Rosel. Let us handle the book so you can grow your portfolio. Diba? Count me in your team. Sabi ni Ella. Count me in your team. Let's scale your small to medium business grow by providing accurate, relevant, timely financial report that is beneficial in decision making. Ang ganda nung kay Ella. Ay, nagulat ako. Buti na lang walang lumabas na kabayo sa bibig ko. Kalimutan ko may timer eh. Okay, tapos the next, move on tayo. Pero basahin ko lang ito. Yung kay Ella, maganda na siya. Kaya mo pa yung medyo iklian. Pero okay na rin siya. Para kasi kapag ginawa mo yung banner mo or yung mga taglines mo, concise na siya and madaling basahin. Kasi kapag mahaba kasi yung offer statement, guys. Ito kaya iniiwasan ko. Madaming mga catchy na offer statement, irresistible, tapos kaso mahaba. Ang cons kasi pag sobrang haba, nawawala sila. Nadi-disconnect kayo sa audience nyo. Kasi nagbasa na lang sila ang haba. Tapos parang, di na nila, ang tawag dito, nawawala na yung thought. Midway, tatama rin na sila magbasa. Kasi ang haba ng offer statement nyo. Sana sa chat box na lang ganyan nilagay. Yung ganun. Pwedeng, pwede naman yung mga ganyang mahaba if nasa pang content, pang chat, or nag-networking kayo, gano'n. Pero for the sake of profile optimization or having an offer statement or for marketing, mas maganda yung mga one-liner or two-liners lang. Pero kasi kapag sobrang haba na kasi, nakakapagod basahin. Gets nyo ba? Yung ang haba-haba, tapos nawawala na yung thought. Ano ba talaga yung gusto ko sabihin? Accurate, timely. Ang dami ko nang sinabi. Nawawala, nadi-disconnect kayo. So, pero okay lang naman. You can start from there. Dami. O, di ba? Ang dami yun na agad, ang dami yun na agad input. Thank you po. Tapusin natin to graduate na agad. Oh, gusto nyo next week agad? O, next week na agad yung graduation.
Hindi na tayo mag-ano, pagkatapos ng profile optimization, okay na yon. Bahala na kayo sa buhay. Charing. Okay, ang dami niyo pang ano. Ang dami niyo pang input. Oh, may binigay si ano. Ang bilis naman ng chat box. Binigay ni Rosel yung prompt niya. O, take note. Pwede niyo tong i-copy para pag nag-prompt din kayo. O, andyan na yung market niya, make it concise, catchy, and relate to each line of business. Diba? Para yung words na gagamitin ni AI is connected pa rin dun sa market niyo. Tapos, diba? Parang ang ganda pakinggan kapag ganun. Hindi siya boring. Talaga iniiwasan ko yung boring marketing. O, ito pa, kay Glenn. No more guessing, no more mess. Okay. I deliver clean, organized books that help your cleaning businesses shine and grow. Okay, perfect. Ang dami na nating top 20. Top 20! So, ayun, nag-enjoy ba kayo? Actually, wala na. Ang kasunod nito ay, diba? Hindi siya naglo-load. Ang kasunod nito ay Q&A. So, thank you guys for participating. And I wanna hear your thoughts. Kumusta yung topic natin and kumusta yung activity? Any questions, challenges na na-encounter nyo? Mahirap ba sundan? Nakakalito ba? Or baka may questions kayo kanina pa na hindi ko nasasagot kaya hindi kayo makagawa? Sige nga. Kasi Q&A na yan yung last. Pero hindi ko na nga i-present. Kasi nasa Q&A for, paggaling, first time in history. Wow, hindi ako nag-overtime. Tapos 2 topics pa yung na-cover ko. So proud. And guys, I'm so proud of you kasi ang dami yung nagawa. Lalo na yung talaga nagbibigay ng input sa comment section. So okay ba? Wala kayong challenge? Ang gagaling nyo naman. Wala kayong struggle? Sige nga. Wala kayong questions? Pwede na pala silang graduate, TA. Wala silang questions. So proud of you. Oo nga, natapos ko nang walang nang hindi nag-overtime. Tas may 10 minutes pa tayo. Kung manonood kayo ng replay ng mga ibang sessions ng booster, lagpas talaga kami lagi ng 2 hours. Minsan natatapos kami 9:10, 9:20, ganun. May award ka sa amin. Talaga ha? Meron ba akong doon? Salted chocolate. Ano nga yun? Ano yung in-order natin sa Coco? Yung salted chocolate kinembolar sa Coco. Anyway, wala na tayong questions. Masyado bang madali yung turo ko? Or bitin kayo? May gusto pa kayo malaman kaso hindi ko natuturo. Sige na, huwag kayo mahiya. Pwede kayo mag-raise ng hands or gusto nyo mag-unmute na kayo diretso. Pwede nyo ring i-type kung nahihiya kayo. Wala kayong questions. Ang gagaling naman ng batch 15, walang questions. Clear and precise instructor. Thank you, o diba? Yun nga yung goal ko ngayon. Para meron kayong output every session na nagagamit na. Actually, ganun din naman ng last time. Hindi lang talaga nagiging masyadong hands-on ng last time na natututukan na mag-activity talaga kayo. So, walang questions? Kung walang questions, meron pa tayong kasing 8 minutes. Pwede kayo mag-share ng inyong ngayong araw na to. Ngayong gabing ito pala. Pwede kayong mag-share? Sige nga. Ako ba pipili? Or gusto mo pumili tayo isa? Sa ruleta ng kapalaran. Ay, okay, sige. Ano yung nila, parang take away for tonight's session? Yes po. Alright, so pipili ako ha. Kung sino yung nakasimangot ngayon, siya naman pipiliin ko. Si Sir Bong Corpus. Ask natin kung anong Sir, kung ano pong take away nyo ngayong gabi. Nakamute po kayo. Nakamute po. Nakamute.
takeaway ngayong gabi is more on how to draft a very good proposal para sa, sa project natin or just sa aim natin. Kasi I think everybody got their own idea on what market to serve. Yun lang naman eh. Once you have it, madali mo lang gawin yung sulat. It could be yung catchy, straightforward, malinaw. I think everybody knows how to do the job offer immediately. But how to back up your words is much of a problem. Yun ang yun ang importante. Which I think boils down to mastering QBO or QuickBook or the Zero application. Kasi understanding the principle of accounting is sometimes complicated pero nakakalito lang on some aspects. Yun lang naman yun. Ang takeaway natin dito ngayon, marunong ka na bang gumawa ng sulat? I think kaya-kaya ng mga estudyante natin. Both the old-timer and the new, or especially yung batch 15. I'm seeing there are a lot of batches joining in this booster, batch 13, batch 14. And of course, siguro nagre-repress lang sila. Or they're just trying to relearn again. Mas magaling si Instructor Joyce mag-guide para sa paggawa ng sulat. Yes po. Thank you so much for that, Sir Bong. Thank you So next po. na tatawagin namin yung naka-off yung camera. Next na tatawagin to share their insights si ito favorite ko to si Miss Edlyn Manzano. May Nabulol ka nga. Hi po, ay Ita. Ang natutunan ko po, dali lang pala magawa ng offer statement. Kasi ang galing po ako sa batch 9, nahirapan ako mag-create sa Google ako tumitingin. So, using yung mga prompt ni Instructor Joyce, ang bilis Meron na. Opo, ang bilis naman pala. Po, kaya masaya po sa papalitan ko na yung yung LinkedIn headline ko. Ayun po. Thank you po. Ayan. Thanks. Thank you, Edlyn. So we still have time. So last Instructor Joyce. Last pa na magsha-share. Meron pa bang We may still gusto? have 4 Parang ayaw na minutes. nila, no? Lahat na kasi Parang mangot gusto na na. nila parang gusto na nila magtago lahat. Pero announce ko lang. Thank you sa lahat ng thank you sa gumawa ng mga activities. Actually, ito namang pag-activity natin. Is yung pagpapagawa ko sa inyo, hindi naman naman para sa amin to. Kasi ako, actually, meron naman na akong ganito. Meron ako offer statement ko, meron na akong market. So, hindi naman na to para sa akin. Para na to sa inyo. So, kung hindi kayo gagawa, kung hindi kayo nakagawa ngayon, pwede nyo magawin sa mga araw. Pero kung hindi nyo talaga siya balak gawin, sayang naman. Diba? Isipin nyo, magkano yung in-invest nyo. Papayag kayo na ganon-ganon na lang yun. Diba? So, make use of it. Diba? So, nasa inyo pa rin yung paggawa. And thank you kasi talaga gumawa kayo. And ang dami yung input sa comment section. Well, comment section. Chat box, girl. Ginawang YouTube. Ginawang vlogger. Ang dami yung input sa chat box. So, thank you. And yun nga, announce ko kanina kasi nung iniisip ko kung mayroong topic dito, wala pala. Ay, yung question kanina kung mayroong topic for discovery call. Yes, nasa dulo banda. So, sinunod-sunod talaga namin to para hanggang sa discovery call, hanggang sa paglaland yun ng client. Pero ito, sa lahat ng activities natin, actually, ito na rin yung homework nyo, yung activities. So, kung may ginawa kayo ngayon, di tapos na agad kayo sa homework, ipapasa nyo na lang. So, yung makakatapos ng activities or activity homework, simula session 1, session 2, and yung next week, may ibibigay ako na bonus lesson lang
for content guide nyo. Hindi ko sure kung 10 days lang yun na content guide or for 30 days. Alam ko 10 days, parang 30 days yun. Sige, yung 30 days na yung ibibigay ko. Para, syempre, na-optimize nyo na, may market na kayo. Gumawa na agad kayo ng content nyo. Para pag nag-lead gen tayo, mas madali na. And yun naman yung focus natin dito, client getting. So yung specialization nyo, focus kayo with basic accounting, focus kayo with QuickBooks or Xero. Kasi para hand in hand, hindi lang kayo kumukuha ng client, alam nyo na rin kung paano sila tulungan. So ayun na yun ang announcement ko. O perfect, 8:59. So yung makakompleto ng week 1, 2, 3, ibibigay ko yung access dun sa 30-day content prompt. Actually, ready na siya. Ready na yung mga gagawin nyo dun, yung activity dun. Walang ganito yung previous batches. Sa inyo ko lang ito binibigay. And for yung mga nasa newsletter ko, sila lang din yung meron nito. So, ayun lang. Thank you guys and have a good night. Kung wala ng questions, wala ng violent reactions, let's have a good night. And mag-dinner na kayo sa mga hindi pa nagdi-dinner. Mag-connect na kayo sa isa't isa. Total, alam nyo naman na kung sino yung kapareho nyo ng mga niches, di ba? Para kung kailangan nyo ng tanungan, is easy na, di ba? Make sure then, make use of the Discord. Kasi madaming, daming golden nuggets sa Discord. Daming nag-share doon. So, ayun lang. Thank you guys. Stop recording ko na. Thank you. Good night.